Aray! Aray! Grabe, ang sakit ng katawan ko. Makakapagtrabaho kaya ako ngayon? Ay nako, kailangan ko pa rin kumilos. Wala akong pambili ng pagkain mamaya pag hindi ako nagtrabaho. Kung ako sa'yo, magpapahinga na muna ako ngayon. Ha? Sino yan? Ay, sino pa ba? Di ako, ang gabay mong demonyo. Haburim? Ikaw ba yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Mukha kang siopaw. Aba, kesa naman sa mukha mo. Mukha kang lamog na puwet ng unggoy. Naka-rest mode kasi ako ngayon. Kaya ganito ang anyo ko. Binabalik ko lang ang totoong anyo ko sa oras na makikipaglaban ako. Pero kung tutuusin, mas gusto ko ang ganitong anyo. Mas nakakapagpahinga ako ng mabuti at natitipid ko pa ang kapangyarihan ko. Sa bagay, mas okay nga yung ganyan kasi hindi ka kaagad makikita ng ibang tao dahil makakapagtago ka kaagad. Ano ka ba? Walang ibang makakakita sa atin kundi ikaw lang at ang iba na may kakayahan din na makakita. Nga pala, huwag kang mag-alala sa mga pinsala sa katawan mo. Dahil sa magkaugnay na tayong dalawa, mabilis lang nagagaling ang mga pinsala mo. Siguro mga ilang oras lang maayos ka na. Talaga? Naku, mabuti naman kung ganon. Magandang balita yan, Haburim. Ibig sabihin, makakapagtrabaho ako ngayon. Pero teka, kailangan ko na palang maghanda. Titingnan ko rin kung may maayos pa akong isusuot na damit. Nasira kasi yung damit ko dahil sa laban. Problema ko pa yung tsinelas ko. Naiwala ko pa yung kapares. Ha? Sino kaya yun? Sandali lang po. Pakiusap. Tulungan mo ko. Hoy! Manong Aswang! Manong Aswang! Anong nangyari sa'yo? Manong! Mabuti naman at nagising ka na. Pasensya ka na kung nagulat kita kanina at pasensya na rin kung naabala kita ngayon. Naku, wag mong intindihin yun. Pero matanong kita, bakit ka nagpunta rito? Meron ka bang kailangan sa akin? Nakakayaman pero una sa lahat, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko naman hinihiling na mapatawad mo ako, pero humihingi pa rin ako sa'yo. Ay naku, wala yun. Hindi naman big deal sa akin yun eh. Maraming salamat, kaibigan. Michael, tama ba? Tama, kaibigan. Ano nga palang pangalan mo? Roberto. Roberto ang pangalan ko. Roberto, alam ko na may pakay ka sa amin ni Michael. Mabuti pa sabihin mo na. Oo. Tama ka. Pero bago ko sabihin yon, maaari bang pakinggan niyo muna ang sasabihin ko sa inyo? Sige, makikinig kami, Roberto. Una sa lahat, kaibigang Michael, hindi ako ang aswang na namemerwisyo sa bayang ito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ako, kundi ang isang aswang na galing sa aming angkan. Teka, hindi ko maintindihan. Tama ang narinig mo, Michael. Ang angkan ko ay isang uri ng lahi na maituturing na isa sa pinakamalakas na angkan ng mga aswang, ang lahi ng Gabunan. Nagsimula ang lahat ng mahirang na bagong supremo ng aming lahi ang aking ama.
isang malakas at mabagsik na aswang noong panahong yun. Ang angkan na pinamumunuan ng aking ama ay may tradisyon na kada isang buwan ay nagdiriwang kami ng isang okasyon na tinatawag na gapasan. Ang gapasan para sa aming mga aswang ay ang pagsalakay sa iba't ibang baryo para manguha at kumain ng mga tao. Tumatagal yun ng isang linggo at pagkatapos nun ay babalik na ulit ang mga aswang sa kanilang lugar at maghihintay na naman sila para sa susunod na gapasan. Pero nagbago ang lahat nang makilala ng aking ama, ang aking ina. Isang araw, habang mag-isang naglalakad ang aking ama papuntang bayan, nang may makita siyang isang babae. Sa unang tingin pa lang ng aking ama ay masasabi niyang nabighani siya rito. Ngunit ang babaeng ito ay isang tao. Sinubukang iwasan ito ng aking ama, pero mukhang tadhana na ang gumagawa ng paraan para magkita pa rin sila. Hindi nagtagal at niligawan na nga ng aking ama ang aking ina, nang sa mga panahong yun ay meron na rin palang nararamdaman para sa aking ama. At hindi nga nagtagal ay nagtagumpay ang aking ama na mapasagot ang aking ina. Inamin naman ng aking ama sa aking ina kung ano ang kanyang totoong pagkatao. Pero dahil mahal ng aking ina ang aking ama, kaya tanggap niya pa rin ito. Naganap ang pag-iisang dibdib ng aking mga magulang kahit sa kabila ng lahat ay tutol ang karamihan sa mga nasasakupan ng aking ama. Nung ganap na silang maging mag-asawa ay nagpahayag ang aking ama sa aming angkan na sa palagay ko'y naging mitsa ng pagkawala ng tiwala sa pamumuno niya. Ipinahayag kasi niya na simula sa araw na yon ay ipinagbabawal na niya ang pagkain ng tao. Ipinapawalang bisa na rin niya ang gapasan ng mga aswang. At dahil sa aking ama ang pinakamalakas nung panahong yun, kaya walang aswang ang nagtangka na sumuway sa kanyang utos. Maliban lang sa isang aswang, ang kapatid ng aking ama. Naging mapayapa naman ang pamumuhay ng mga magulang ko hanggang sa ipinanganak na nga ako. Lumipas ang ilang taon, biglang dumating sa aming bahay ang kapatid ng aking ama. Bigla niyang hinamon ng aking ama sa isang duelo, at kung sino man ang mananalo sa labanang yon ay siya ang magiging bagong supremo ng buong angkan ng aswang. Hindi naman ito tinanggihan ng aking ama at naganap nga ang duelo ng dalawang magkapatid. Ay naging bagong supremo ng mga aswang ang kapatid ng aking ama.
agad-agad niyang ipinag-utos na paslangin ako at ang aking ina. Hindi nawala sa isip ko ang lahat ng nangyari dahil ipinangako ko sa sarili ko na balang araw babalik ako sa aming lugar at ipaghihiganti ko ang aking mga magulang at ibabalik ko ang karangalan ng aking ama. Subalit hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang isakatuparan yun dahil isa akong mahina. Hindi kasi ako purong aswang. May dugo kasi ako ng isang tao. Kaya ko lang magpalit ng anyo at umusal ng mahinang orasyon. Pinalaki kasi ako ng aking mga magulang na hindi kumain ng tao. Kaya naisip ko na siguro ang susi para maging malakas ako ay kumain din ako ng tao. At nung gabi rin yun, tiyempo naman na nakita kita. Ay, oo, naalala ko na. Ninervyos ako ng todo ng mga panang yun eh. Tingin ko nga, naihi ka nga sa sobrang nervous eh. Nagabi mo ako ng gabing yun. Pero nagkaroon ulit ako ng bagong pag-asa nang makilala ko naman si Agapito. Ipinangako niya sa akin na tutulungan niya ako sa plano ko na matalo ang supremo ng mga aswang kapalit ang pagtulong ko sa kanya. Pero nagkamali ulit ako. Wala na akong pag-asa noong mga panahong yun hanggang sa sinabi mo sa akin na Hindi kita papaslangin dahil bibigyan pa kita ng huling pagkakataon para pag-isipan ng mga nagawa mong kasalanan. Hindi pa uli ang lahat. Kaya pag-isipan mong mabuti. binigyan mo ulit ako ng panibagong pag-asa sa mga sinabi mo. Kaya eto ako ngayon. Naku, hindi ko nga alam kung paano kita matutulungan eh. Meron akong alam na paraan. Kailangan mo lang naman na makainom ng dugo ng isang tao. Nakatitiyak ako na kapag nagawa mo yun, lalabas ang natatago mong kakayahan bilang aswang. Sa tingin ko, mas uunlad ka pa at lalakas kapag napalabas mo na ang iyong tunay na kapangyarihan. Talaga? Magagawa ko yun? Oo naman. Kung tungkol naman sa pagkuha ng dugo ng tao, matutulungan ka namin, hindi ba Michael? Ay, oo naman. Kami pa. Hahanapan ka namin ng dugo ni Haburim. Meron naman kasi mga nagdodonate ng dugo sa mga panahon ngayon kaya makakahanap. Teka, bakit parang nanghihina ako? Ay! Ano ginagawa mo? Hindi ba't sabi mo natutulungan natin siya? Kaya huwag kang malikot dyan. Siguro okay na kahit isang baso lang ang ibigay niyo sa akin. Ay, isang baso lang ba? O eto, pwede mo na itong inumin. Fresh na fresh pa yan at mainit-init pa. Roberto? Ikaw ba yan? Haburim? Ano nangyari sa kanya? Bakit nagbagong itsura niya? Yan ang tunay niyang itsura. Isipin mo na lang kung ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka kumain. Natural na pagkain ng mga aswang ang laman at dugo ng tao. Sa tagal ba naman ang panahon na hindi siya kumain ng tao,
Kaya natuyod siya at humina. Pero ngayon na nakatikim na siya, lumabas na ang natural na kapangyarihan ng isang gabunan. Ang kakaibang lakas at liksi ng pangangatawan. Ngayon, subukan mo namang hiwain ang sarili mo gamit ang kutsilyo. Isa yan sa mga kakayahan mo. Mabilis na gagaling ang mga sugat mo kapag nasugatan ka ng mga pangkaraniwang sandata o kagamitan. Wow! Sana all! Sa tingin ko, kaya mo nang alamin sa iyong sarili kung ano pa ang mga nakatago mo pang kakayahan. At sa tingin ko rin, kayang-kaya mo nang bumalik sa iyong mga angkan para isakatuparan ang minimithi mong hustisya para sa mga magulang mo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Maaari bang mamayang gabi ay lilisan na ako para bumalik sa aming baryo? Ah, wala yun. Masaya ako at natulungan ka namin kahit papaano. Basta mag-ingat ka, kaibigan, ha? Pero bago ka umalis mamaya, maganda siguro ay ayusin mo na muna ang sarili mo. Ha? Paano aayusin ko ang aking sarili? Magayos! New look! New style! Ah, ganun ba? Kaso, wala naman kasi akong ibang gamit eh. Huwag kang mag-alala. Meron dito. Teka, mga damit ko yan, ah. O bakit may problema ka? Wala naman. Sige, sa'yo na yung mga damit ko. Maraming salamat kaibigan. Tatanawin ko ito na isang malaking utang na loob. Naku, wala yun, di ba Michael? Ay, oo naman. Matanong ko lang, kaibigan, bakit gabi ka alis? Hindi ba mapanganib kapag ganitong oras ka aalis? Huwag kang mag-alala kaibigan. Sanay naman ako na lumakad ng gabi. Saka isa pa, meron kasi akong dadaanan bago ako lumabas ng baryong ito. Bilang ganti sa ginawa niyong tulong sa akin. Kaya papaslangin ko ang aswang na gumagambala sa baryong ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Huwag kayong mag-alala. Sa oras na umalis na ako, ipanatag nyo na ang inyong mga sarili na wala nang manggugulong aswang sa baryo. Kaibigan, aalis na ako. Sige, kaibigan, mag-iingat ka. Sana mapagtagumpayan mo ang iyong misyon. Naaamoy kong isa ka ring aswang na kagaya ko. Pero mukhang pamilyar ang iyong amoy. Amoy mo yung lampang aswang na si Roberto. Paano kung sabihin ko sa'yo na ako nga si Roberto? Aba, mukhang nakatikip ka na ng tao. Mabuti, halika, samahan mo akong mambiktima at mamuha ng makakain ngayon. Pasensya ka na. Dahil sa gabing ito, titigil ka na sa pamimerwisyo sa lugar na ito. Anong sabi mo? Huwag mong sabihing sosolohin mo ang lugar na ito.
Napakagahaman mo naman. Pero sige, pagbibigyan kita. Maglaban tayo. Akala mo naman siguro na matatalo mo ako. Lampang gabunan. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Kung magagawa ng kaluluwa mong makapaglakbay papunta sa baryo ng mga gabunan bago ka pumunta ng impyerno, pakisabi sa supremo ng lugar na yon. Paparating na ako. Ama, Ina, ipaghihiganti ko na kayo. Ibibigay ko na sa inyo ang nararapat na hustisya sa pagkamatay ninyo. Babalik na ako. Babawiin ko na ang nawalang karangalan mo, Ama. Papaslangin ko ang supremo ng mga gabunan. Ang daigdig ay lugmok sa kasakiman at takot. Sa anino ng kasalanan siya'y binabalot. Ngunit sa bawat hakbang isang tanong ang bumabalik. Hanggang kailan magbabayad sa kasunduan ng gabi? Alay na buhay sa kamay ng kadiliman. Dugo at luha, kapalit ng kapangyarihan. Hanggang kailan magtitiis sa sinapit na kapalaran at magigising sa sumpang walang hanggan.